Kinukwestiyon ng mga negosyante ang pagpapatupad ng demolition order na inilabas ng Municipal Circuit Trial Court sa Dinalupihan, Bataan. Iba raw kasi ang address ng barangay ng lupang kinatitirikan ng kanilang negosyo sa address ng barangay na nakasaad sa Gigibaing Gusali. Nagtataka rin ng mga negosyante dahil nagmula pa sa Maynila ang mga sheriff na nagpapatupad ng demolisyon. Kasama sa pagbabalita, Alerto Alisto, si Zaira Fajardo Marcaida. Nangangamba ang ilang negosyante sa pinagtatalunang lupain sa Barangay Bonifacio, Dinalupihan, Bataan, kaugnay sa nakaambang demolisyon sa kanilang pwesto. Ayon kay Danilo Cordova, may-ari ng isang business area malapit sa Dinalupihan Public Market. Dekada 90 pa nang simulang dinggin sa korte ang usapin sa lupang kinatatayuan ng kanyang gusali. Isang Leonardo David umano ang umaangkin sa lupain. Dininig ang kaso sa sala ni Judge Franco Paulo Arago ng First Municipal Circuit Trial Court ng Dinalupihan. Kamakailan na isang demolition order ang tinanggap ni Cordova at mga tenant na negosyante. Pero kinukwestiyon ng mga negosyante ang demolition order. Ang order po ng korte na pirmado po ni Judge Tan na naging final executory at subject po ng demolition is lot 774 located at Barangay General Luna, Dinalupihan, Bataan. Pero ito pong kinalalagyan natin ngayon? Ang kinalalagyan po natin ngayon ay nakatitulo po sa akin na ibinigay ng DAR noong March 7, 2007, registered po sa Register of Deeds na ang lote po ay Lot P, Lot Q, Lot S, Barangay Bonifacio, Dinalupihan, Bataan. Okay. Whereas yung nasa order is Barangay General Luna. Ang nasa order po na inuutos ng korte ay Lot 77 po, Barangay General Luna, na malayo po sa Barangay Bonifacio. Nananawagan po na sana po, dumaan po tayo sa proseso na kung ano po ang nakasulat at utos ng korte. Yun lang po ang dapat sundin ng sirip at hindi po siya pupunta sa kung ano at kung saan ang ituro ng complainant. Dumadaing naman ng panggigipit ang mga negosyante sa gusali ni Cordova. Ilang ulit na raw silang pinuntahan ng mga nagpakilalang pulis Maynila at sa pilitang pinaalis dahil gigibay na raw ang lugar ng kanilang negosyo. Kasi naharas na kami rito pag mga pulis pa yun. Anong ginagawa sa inyo ng mga pulis? Yun, ang sabi, inaro na kami. Paalisin na kayo? Something like that? Alas na daw kami dito. Hindi din mo alas na kami kung ano. Anong naging sagot niyo sa mga authorities po? Sa kanila. Sabi ko, ang kausapin na lang si Mr. Cordova, wala kami kinalaman dito kasi tenant lang kami dito. May customer pa ako noon. Niririban ako. Pagkatapos bigla silang pumasok. Marami sila tapos may mga kasamang pulis na sa Mga ilan po sila, ma'am? Marami. Tapos nagkakagulo na nga sa labas. Naka-uniforme naman po sila ng Yung hindi naka-uniforme, yung dire-diretso sa parlor na hinahanap yung mga... Naka-civilian suit lang? Civilian lang po sila. Tapos... Ano pong sinabi nung pumasok siya? Sabi ka lang, kami, demolish kami, sa demolition team kami, sa Manila, ganito, ganyang Tapos may pinakita sa akin papel. Malinaw umano sa dokumento na ibang barangay ang tinutukoy sa demolition order, kaya iligal ang pagbabali sa kanila sa lugar. Panawagan po sana natin sa mga authorities natin, lalo po sa kapulisan, na sana po ay tingnan nila at kung ano po ang utos ng korte ay yun ang sundin at yun ang i-assist nila. Na kapag sinama sila ng sirip sa kung saang lugar, sa kung saang barangay na taliwas dito sa court order, sana po mag-isip naman sila na mali ang gagawin nila. Sa impormasyong nakuha ng Balitang Central Luzon mula sa Mayor's Office ng Dinalupihan, wala pa umanong nakarating na anumang dokumento o sulat kaugnay ng demolisyon sa lugar. Magsasagawa naman ng dialogo ang magkabilang panig kasama ang mga sangkot na ahensya para maresolba ang issue. Kasama si Mike Sigaral, ako po si Zaira Fajardo Marcaida. Alerto Alisto sa pagbabalita.